mga balitang nakalap at ang pag-aksyon ng UNTV News and Rescue sa Pilipinas at saan mang panig ng daigdig. C-News. Sa mga maiinit na balita ngayong tanghali, miyembro ng umano'y Davao Death Squad humarap sa muling pagdinig ng Senado sa mga kaso ng extrajudicial killings, operasyon ng grupo Idinitalye. Pangunahing suspect sa Davao Night Market Bombing, sinampahan na ng reklamo ng Philippine National Police. Mahigit sa 400 pamilya sa Batanes at Cagayan naapektuhan ng Bagyong Ferdy. Bahagi ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA Expressway, bubuksan na sa susunod na linggo. Toll fee sa loob ng isang buwan, libre ayon sa Transportation Department. Programang pangkalusugan ng Duterte Administration inilunsad na ngayong araw. At sa ating serbisyong kasangbahay, iba't ibang problema na idinulog ng ilan nating kababayan, nabigyan ng katugunan katuwang ang partner agencies. Magandang tanghali. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang babaeng nakamotorsiklo na naaksidente kanina madaling araw sa Santa Rosa, Laguna. May report si Sherwin Kulubong. Nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team ang driver ng motorsiklo na sugatan matapos tumumba sa kanyang sasakyan sa National Highway ng Barangay Tagapo pasado alas 3 ng madaling araw kanina. Nagtamo ng hiwa sa kanang pisngi, gasgas sa kanang braso at tuhod ang biktima na si Daisy K. Dimata. Ayon kay Daisy, sinagasaan ng kanyang kasalubong na Toyota Innova ang plastic barrier na nasa gitna ng kalsada na tumama naman sa kanya. Ang nakita ko lang po, nung dumating po ako dyan, yung kotse nakatabi, saka yung motor ko, nakatumba na po. Tapos yung babae po nakatayo, may sugat po sa ganere. Matapos lapatan ng first aid ng UNTV News and Rescue, ang mga sugat ng biktima ay inihatid na ito sa Binyan Perpetual Hospital para sa iba pang atensyong medikal. Sherwin Kulubong, UNTV News and Rescue, Laguna. Inilahad ng isang testigo sa pagdinig ng Senado ngayong araw ang mga ginawang pagpatay ng umano'y Davao Death Squad sa Davao City. Mula sa Senado, may report si Joyce Balancio, live. Yes, Joyce! Magandang tanghali sa floor. Muli pinagpapatuloy ngayong araw ang pagdinig ng Senate Committee on Justice and Human Rights and Public Order and Dangerous Drugs sa mga umano'y kaso na extrajudicial killings at summary execution sa bansa. Iniharap na floor ngayong araw dito sa Senado si Edgar Matubato, ang ikatlong testigo sa pagdinig. Inalahad ni Matubato na miyembro siya ng umano'y tinaguriang Davao Death Squad na inuutusan ni dating Davao Mayor at ngayon Presidente Rodrigo Duterte na pumatay ng mga tao sa lungsod. Aniya na susweldohan siya ng Davao City Hall bilang ghost employee noon. Kasama niya sa Davao Death Squad ang ilang rebel detainees na pawang mga kaibigan niya ni President Duterte. Ayon kay Bato-Bato, mula 1998 hanggang 2013 ay pumapatay niya siya ng mga taong itinuturo at ipinag-uutos ni President Duterte at ang kanyang anak na ngayon Davao Vice Mayor Paulo Duterte. Kabilang niya sa mga pinatay nila sa operasyon ay ang mga supporter noon ni Prospero Nograles na nakatunggali ni President Duterte sa pagka-alkalde ng Davao noong 2010. Pinatay din niya nila ang 4 na babae na pinaghihinalaan na drug pusher noon. Pati na rin ang ilan sa mga nakaalita ni Paulo Duterte kasama ang isang binata na nangangalang Richard King.
isang LTO fixer noong 2013, pati na rin ang kasintahan ng kapatid ni Duterte na si Jocelyn Duterte at isang foreigner na nangangalang Sally Macdum. Ayon sa testigo, madalas nilang dinadala ang mga pinapatay sa island city of Samar at saka sinachap-chap. Nilalagyan ng semento sa tiyan at saka tinatapon sa ilog o sa kalsada. Meron rin silang kidnapper na pinakain nila sa buhay at taong 2007 bilang pang-torture sa kanya. Isa rin sa mga nabanggit kanina ay ang pagpatay din ng grupo sa radyo commentator na si Jun Pala taong 2013 dahil anya sa pagiging kritiko nito kinoon Mayor Duterte. Mismo si President Duterte naman ang pumatay naman sa isang NBI agent na may apelidong Amizola taong 1993 ayon sa testigo. Ayon pa kay Matubato ay suportado ng pulisya ng Davao ang kanilang mga pagpatay. Ayon nga sa kanya o binanggit pa niya kanina, nakasama pa niya nila sa naging operasyon si ngayoy PNP Chief Ronald de la Rosa na nooy bahagi ng Presidential Anti-Organized Crime Task Force ng Davao. Kasama rin nila sa naging operasyon ang ngayoy Direktor ng National Bureau of Investigation na si Attorney Dante Gueran na umuling malapit na kaibigan rin ni President Duterte. Sinabi rin ito na kalimitan, nililinis ng mga polis ang kanilang mga operasyon dahil madalas nilang nilalagyan ng baril ang katawan ng mga biktima upang magmukhang nanlaban ito. Ayon sa testigo, napilitan na siya lumantad ngayon sa publiko dahil sa banta sa kanyang buhay. Aniya na pag-alaman niyang ipinag-utos na ng pamilya Duterte na siya ipaligpit para mapigilan na siyang magsalita. Lumapit anya siya sa Commission on Human Rights o CHR taong 2014 pero sinabi nitong hindi siya maaaring protektahan ng ahensya. Bagaman napailalim na siya o napaisailalim na siya sa Witness Protection Program na Department of Justice noon ay umalis siya matapos manalo si Duterte bilang Pangulo ng Bansa. Samantala dahil sa lawak ng testimonya ni Bato-Bato at dahil sa mga idinadawit na rin niya mga pangalan sa kanilang mga naging operasyon noon sa Davao ay minungkahi na kanina sa pagdinig na irekomenda nga ng Senado sa Department of Justice na isailalim na siya sa Witness Protection Program. Samantala, Flor, nagpapatuloy pa rin hanggang sa mga oras na ito yung pagdinig ng Senate Committee on Justice and Human Rights at inaasahan natin na hanggang mamayang hapon ay magpapatuloy ito dahil ngayong araw naman ay Thursday, wala tayong plenary session sa Senado. Flor? Aming salamat sa iyo, Joyce Balancio, nagulat mula sa Senado. At samantala hindi naman nababahala ang Malacanang sinagawang investigasyon ng Senado sa umano'y extrajudicial killings ng Duterte administration. Mula sa Malacanang may report si Rosalie Coz live. Rosalie. Yes, magandang tanghali, Lakay. Una nang tumanggi ang Presidential Communications Office na magbigay ng komento hinggil sa isinasagawang investigasyon ngayon ng Senado sa umano'y extrajudicial killings ni Pangulong Rodrigo Duterte noong ito ay alkalde pa lamang hanggat hindi pa naririnig ang buong pahayag ng lumutang na testigo sa Senate hearing na si Edgar Mutabato na umano'y miyembro ng dating Lambada at ngayon kilala na Davao Death Squad. Gayunpaman, sinabi naman ng PCO na hindi ito naniniwala na makapagbibigay ng order o direktiba si Pangulong Duterte na pasabugi ng isang moske at kitili ng buhay ng mga Muslim noong 1993 dahil sa pagiging suspect ng mga ito sa umano'y pagpapasabog naman ng isang katedral sa parehong taon. Sa isinagawang press briefing kasama ang Malacanang Press Corps kanina, sinabi pa ng PCO na kahit ang Commission on Human Rights ay hindi napatunayan ang existence ng Davao Death Squad, kukonsulta rin ng PCO sa Department of Justice hinggil sa isyong ito. Dagdag pa nito, maglalabas na lamang ng pahayagang Malacanang oras na matapos ang investigasyong isinasagawa ng Senado. Ayon naman kay Presidential Spokesperson Ernesto Abella, kinakailangang hintayin muna ang proper investigation hinggil sa mga akusasyon ng naturang testigo. Lakay? Maraming salamat, Rosalie Coz, nag-uulat mula sa Malacanang. Kinasuhan na ng Philippine National Police o PNP ang mga pangunahing suspect sa pagsabog sa Ross Night Market sa Davao City. Narito ang report ni Janice Inhente. Naihain na ng Philippine National Police ang kaso na isasampa laban sa pangunahing suspect sa pagsabog sa Rojas Night Market sa Davao City na ikinasawi ng 15 at ikinasugat ng mahigit sa 6 na po. Humigit kumulang 60 counts of multiple murder at 15 multiple frustrated murder ang isinampa ng PNP sa pangunahing suspect. Kasama rin sa ihahaing reklamo ng pulisya ang paglabag sa Human Security Act of 2007. Ayon kay Police Senior Superintendent Valeriano de Leon, sa ngayon ay hindi muna nila ihahayag sa publiko ang pangalan ng pangunahing suspect dahil inaantay pa nito ang procurement ng prosecutor.
picture na lang. Pagka na-appreciate na ng ating prosecutor, we will readily put this to open para sa ganun ay makatulong ang publiko. Lalong-lalo na ang ating city mayor who provided a sizable reward na sa ganun it will be a new life for whoever provides as witness. Isa sa 9 na sospek ang tukoy na ng mga otoridad. 3 rito ay babae, 5 ay lalaki. Natukoy ang pagkakakilanlan sa prime suspect sa tulong ng mga testigo sa pamamagitan ng pagpapakita sa kanila sa mga larawan ng mga kriminal o terorista. Janice Inhente, UNTV News and Rescue, Davao City. Tinatalakay ngayon ng House Committee on Transportation ang panukalang pagbibigay ng emergency powers kay Pangulong Rodrigo Duterte para maresolba ang traffic crisis. At mula sa House of Representatives, may report si John Nano live. Magandang tanghali sa iyo, John. Yes, magandang tanghali sa iyo, Waila. Isinasagawa ngayong araw itong unang deliberasyon ng House Committee on Transportation kaugnay ng panukalang emergency powers para kay Pangulong Rodrigo Duterte na inaasahan ngang makalulutas sa problema sa trapiko, partikular na dito sa Metro Manila. Dumalo ngayong araw ang iba't ibang kinatawan ng transportation sector sa pangunguna ni Transportation Secretary Arthur Tugade. Sa pagsisimula nga ng pagdinig, muling natalakay kanina ang ilan sa mga sistema na planong ipatupad ng DOTR sakaling nga maaprubahan ng Kongreso ang hiling na emergency powers. Ilan sa mga ito ang planong pagbubukas ng mga subdivision na magagamit bilang mga alternatibong daanan ng mga motorista, ang pagpapabilis sa mga proyektong pangtransportasyon at pang-infrastruktura, gayon din ang balak na pagpapatupad ng Unified Traffic Scheme sa iba't ibang mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila. Sa pahayagan ni Secretary Tugade kanina, muli nitong binigyang diin na hindi maaabuso ng kasalukuyang administrasyon ang hinihiling nilang dagdag kapangyarihan, lalo pat magtatalaga naman aniya ng Oversight Committee kung saan dito magsusumite ang DOTR ng kanilang regular reporting at development hinggil sa traffic. Iginiit rin ng kalihim na sakali mang maaprubahan ang proposed emergency powers, nangako ito sa mga mambabatas na magiging FOI compliant ang kanilang ahensya upang maging transparent at tiyakin na hindi ito magagamit sa anumang uri ng korupsyon. Ibinalita rin ni Secretary Tugade sa komite na sa ngayon nga ay nakikipag-ugnayan na ang DOTR sa iba't ibang lokal na pamahalaan sa Metro Manila para nga gawing synchronized ang lahat ng CCTV cameras na ginagamit sa monitoring ng traffic, gayon din yung mga city ordinances, penalties at traffic enforcement groups. Sa ngayon, Waila, ay nagpapatuloy pa rin itong deliberasyon ng Committee on Transportation kung saan kani-kanina nga lamang ay natalakay rin yung panukalang paglilipat ng ilang government offices, mga pabrika at iba pang mga kumpanya sa ibang probinsya upang ma-decongest na itong Metro Manila. Waila? Maraming salamat sa iyo, John Nano, mula dyan sa House of Representatives. Samantala, inaasahang maiibsan na ang traffic sa paligid ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA kapag binuksan na ang flyover na nagdudugtong sa Macapagal Boulevard at NAIA Terminal sa September 22. Narito ang report ni Mirasol Abogadir. Maaari nang magamit ng mga motorista ang isang bahagi ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA Expressway sa susunod na linggo. Sa budget hearing ng Senado kahapon, ipinahayag ni Department of Transportation Secretary Arthur Tugade na sa September 22 ay bubuksan na ang bahagi ng flyover na magkukonekta sa Macapagal Boulevard at NAIA Terminals 1 and 2. Ayon pa sa kalihim, libre ang toll fee sa NAIA Expressway sa loob ng isang buwan. Tinatayang nasa 35 hanggang 45 pesos ang toll fee sa flyover. Nakausap ko yung concessionaire. Ewan ko kung this is the time to announce that. The public will enjoy 1 month free no toll fees when we open that. Good news. Okay, hindi ho mura yun, mahal yun. Kasi nung pinenta namin, madaming sakripisyo din yung concessionaire dyan. Dahil dito, inaasahang malaki ang iluluwag sa daloy ng mga sasakyan na patungo sa pangunahing paliparan sa bansa. Ikinatuwa naman ng mga mambabatas ang balitang ito ng kalihim. I flew in from Singapore. It was a 3-hour flight. When I ended up in NAIA 3, it took me 3 hours to get home to Makati. Sabi ko, I could have just gone back to Singapore.
Ang 7.6-kilometer road project ay nagkakahalaga ng 17.9 billion pesos na inumpisahan sa panahon ng Aquino administration. Inaasahang makukumpleto ang proyekto bago matapos ang taon. Mirasol Abugadil, UNTV News and Rescue, Quezon City. Susunod sa C-News. Mahigit sa 1,000 residente sa Batanes at Cagayan naapektuhan ng bagyong Ferdy. Nasirang instrument landing system sa NAIA mapapalitan na sa susunod na buwan bilang ng mga diverted flight inaasahang mababawasan na. At libreng gamot at serbisyong medikal para sa mga mamahihirap na Pilipino nakapaloob sa ilulunsad na Duterte Health Agenda ngayong araw. Sa pagpapatuloy ng C-News, napanatili ng bagyong Hener ang taglay nitong lakas habang tinatahak ang direksyon ng Taiwan. Alamin natin ang latest sa bagyo mula kay Ray Pelayo, live. Yes, Ray. Nasa loob pa rin ng Philippine Air Responsibility itong bagyong si Hener at kaninang alas 10 ng umaga ito ay namataan ng Pag-asa sa layong 735 kilometers sa silangan ng Tuguegarao City sa Cagayan. Taglay nito ang lakas ng hangin na 130 kilometro kada oras at yung pagbugsoy aabot naman sa 160 kph. Kumikilos ito pa west-northwest sa bilis na 23 kilometro kada oras. Sa ngayon ay wala pa itong direktang epekto sa ating bansa, subalit mayroon tong kaunting impluwensya dito sa may southwest monsoon o habagat na magdudulot naman ng mahina hanggang sa katamtamang pagulan sa may Metro Manila, Ilocos Region, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Mindoro, Palawan at yung Western Visayas, yung particular yung area ng Panay at Negros Island. Samantala, ayon sa Pag-asa, itong si Hener ay mas lalapit bukas sa may area ng northeast ng Northern Luzon at ito naman ay pupunta dyan sa may silangang bahagi ng Taiwan at lalabas ng Philippine Air Responsibility sa araw yan ng Sabado ng gabi o Linggo ng umaga. At meron ding panibagong low pressure area na binabantayan ng Pag-asa. Ito ay nasa labas naman ng Philippine Area of Responsibility. Sa mga maglalayag po, yung northern at eastern seaboards ng Northern Luzon, delikado pa rin po na pumalaot dahil matataas po ang mga pag-alon sa mga nasabing baybay. Flor? Ray Pelayo, nagulat mula sa Pag-asa DOST. Ipinahayag ng National Disaster Risk Reduction Management Council o NDRRMC na umaabot sa mahigit 400 pamilya ang naapektuhan ng bagyong Ferdy. Mula sa Campo Aguinaldo, may report si Brian De Paz, live. Yes, Brian. Glory, ginatawa ng National Disaster Risk Reduction and Management Council na walang naitalang casualty ang nagdaang bagyong Ferdy. Ayon sa report ng NDRRMC, nasa 409 families mula Batanes at Cagayan ang naapektuhan ng bagyo sa Northern Luzon. Binubuo ito ng nasa 1,529 na tao. 396 na pamilya ay mula sa Batanes habang ang 13 families naman ay mula sa Cagayan. Nagmula sa Uyugan at Basco Town ang pamilyang mula sa Batanes habang sa Claveria Town naman nanggaling ang 13 pamilya sa Cagayan. May isang bahay ang nasira at mayroon namang 20 bahay ang partially damaged sa Uyugan, Batanes. Simula kahapon ay nakataas sa blue alert status ang ahensya habang red alert status naman sa mga regional councils. Nagpadala na ng organized team ang NDRRMC upang tignan at asistihan ang mga apektadong lugar sa Northern Luzon at gayon din naman yung mga ang komunikasyon dahil sa bagyo. Tiniyak rin ng NDRRMC ang kahandaan sa magiging epekto naman ng bagyo Hener. Balik sa iyo, Flor. Brian De Paz, nagulat mula sa Campo Aguinaldo. Ipinahayag ng Civil Aviation Authority o CAAP na darating na sa susunod na buwan ang instrument landing system na gumagabay sa mga piloto upang maging ligtas ang pagbaba ng mga eroplano sa NAIA. May report si Mirasol Abugadia. Sa susunod na buwan, inaasahan ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP na darating na sa bansa ang biniling bagong ILP o International Landing System na nagkakahalaga ng nasa $70 million o katumbas ng mahigit 3 bilyong piso mula sa THALES, isang International Key Technologies and Logistics Services.
Ang ILP ang ginagamit na instrumento sa mga paliparan upang matukoy ng piloto kung tama at ligtas na makalalanding sa runway ang isang eroplano. Yung ILS, I'm talking about it, is because of weather. Kasi bumababa yung visibility natin ng sometimes mga 3 kilometers, 2 kilometers, or even less. So what does that mean? Pagdating ng eroplano sa kanyang minimum decision altitude, which is 375 feet, hindi niya nakikita yung runway, ang option niya lang is to make a missed approach. Ibig sabihin mag-go around yan. It will discontinue the approach. July 2015 nang masira ang dating instrument landing system na ginagamit sa NAIA matapos natamaan ng malakas na kidlat. Dahil dito, may mga airline company na napipilitang i-divert ang ilan sa kanilang flight mula NAIA patungong Clark Airport sa Pampanga, lalo na kapag masama ang panahon dahil sa limitado o poor visibility. Sa oras na maisaayos na ang nasirang ILP, kumpiyansa ang kaap na mababawasan ang mga diverted flight at inaasahang makatutulong rin ito upang mabawasan ang traffic congestion sa NAIA. Samantala sa pagdinig kahapon ng Senate Committee on Finance, kwinestyon ni Senator J.V. Ejercito ang nakatayong Cypress Tower na malapit sa lokasyon ng airport na sinasabing nakaaapekto sa flight path ng mga eroplano. Mula sa 300 meters minimum decision altitude ng isang eroplano, napipilitan ang mga piloto na itaas ito sa 900 meters dahil nakaharang umano sa kanilang dinadaanan ang nasabing condominium. Nung nasira ang ILS, itinaas yung minimum decision altitude. Nandun yung, sabi nga ng mga piloto na nakausap ko, nakikiliti sila doon pag nakikita nila kasi talagang it's sticking out Although wala siya sa flight path, pero konting-konti nakapataw siya sa flight path. Tiniyak naman ng pamunuan ng kaap na wala itong anumang banta ng panganib sa mga pasahero na sumasakay ng eroplano. I just want to assure the riding public that safe yung approach natin even if it's a non-precision approach. Mirasol Abugadil, UNTV News and Rescue, Quezon City. Ilulunsad ngayong araw ang programang pangkalusugan ng pamahalaan na tatawaging Duterte Health Agenda. May report si Yoshiko Sata. Kasabay ng National Health Summit 2016 sa Pasay City, ilulungsad na rin ng Kagawaran ng Kalusugan ang Duterte Health Agenda na naglalayong makatulong sa mararalitang Pilipino na walang kakayahang makapagpagamot. Ayon kay Health Secretary Pauline Jean Rosel Ubial, prioridad ng pamahalaan ang naturang programa na naglalayong masolusyonan ang problemang pangkalusugan ng mga mahihirap na mamamayan sa pamamagitan ng pagbibigay ng libreng gamot at serbisyong medikal. Nakasentro ito sa tatlong mahalagang pangako ng administrasyon. Kabilang narito ang pagkakaroon ng malulusog na mamamayan, mahabang pamumuhay at paglaban sa mga banta sa kalusugan ng publiko tulad ng drug addiction at Zika virus infection. Nakapaloob sa Duterte Health Agenda ang libreng basic medical check-up para sa 20 milyong mahihirap na Pilipino sa loob ng 100 araw. And we hope by December 25, we can announce to all of you that we have attained that goal of providing a basic check-up to the 20 million poorest Filipinos. Samantala, ayon naman kay Senate Committee on Health and Demography Chairperson Senator Risa Ontiveros, magandang oportunidad ang isasagawang Health Summit upang maipaliwanag ng mabuti ng pamahalaan ang health policy framework nito. I have high hopes that the summit will will enable the government to live up to its mandate to provide universal health care for the people. Yoshiko Sata, UNTV News and Rescue, Manila. Sa iba pang mga balita, malugod na tinanggap ng Commission on Elections ang pag-apruba ng Kongreso sa panukalang ipagpaliban ang barangay at sangguniang kabataan elections na nakatakda sana sa Oktubre. Narito ang report ni Aiko Miguel. Naipasa na sa third at final reading ng Kamara at Senado ang pagpapaliban sa barangay at sangguniang kabataan elections na nakatakda sa susunod na buwan.
Ayon sa Commission on Elections, kung tuluyan ng maaprubahan ang postponement ay magkakaroon sila ng mas mahabang panahon upang mapaghandaan ang election sa 2017. Well, welcome development naman yung pagpapasa on third reading yung batas para nga sa pagpapaliban ng ating barangay at SK elections. Ito ay magbibigay ng karagdagang panahon sa COMELEC para sa aming paghahanda. Sa oras namang maging ganap na batas ito, muling magtatakda ang Komisyon ng Voters Registration para sa mga hindi nakapagparehistro at nakaboto noong May 2016 national elections. Inabisuhan na rin ng ahensya ang field offices nito hinggil sa naturang plano. Meron kaming draft na calendar, election calendar na ipinakita kahapon during our en banc meeting, pero nga hindi pa natin pwedeng ilabas yan hanggang hindi pa nalalagdaan yung batas. Samantala, tuloy ang pag-iimprenta ng mga balota para sa barangay at SK elections para sa susunod na taon. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue Commission on Elections. Pinangalanan na ng Philippine National Police o kay PNP ang dalawang pulis na umulit tumatanggap ng payola sa wanted drug lord na si Kerwin Espinosa. Mula sa Kamkrame, may report si Leia Ilagan live. Leia. Magandang tanghali sa iyo, Lakay. Tuluyan ang hinubara ng maskara ng Philippine National Police ang dalawang pulis na positibong tumatanggap ng payola mula sa drug lord na si Kerwin Espinosa. Sinabi ni Albuera PNP Chief of Police, Chief Inspector Jove Espinido, positibong kasabwat ng Espinosa Drug Group na nag-ooperate sa bahagi ng Eastern Visayas ang dalawang pulis. Ito ay sina PO2 Paras at isa sa tinawag lamang nito sa pangalang Manalo. Ayon kay Espinido, sina Paras at Manalo ay kabilang sa 34 na pulis na umunay kasama sa listahan na nagsisilbing protektor ni Espinosa. Karaniwan umano sa mga pulis na nasa listahan nang binibigyan ng payola ni Kerwin ay nakadestino sa Western Leyte. Kaugnay nito, una nang hinamon ni PNP Chief Police Director General Ronald Bato de Rosa ang mga pulis sa Eastern Visayas, partikular sa Region 8, na palutangin o pasukuin si Kerwin. Ito ay upang patunayan na hindi sila sangkot sa mga iligal na aktibidades nito, partikular na ang pagbibenta ng ipinagbabawal na gamot. Balik sa iyo, Lakay. Leia Ilagan, nag-uulat mula sa Camp Crame. At ngayon naman, tuhayan natin ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas mula sa ating kasambahay na si Frima Salonga Gloria. Maya Paldo, Frima. Salamat, Lakay, at Maya Paldo ka rin kay katamong kasambahay. Iniing kay katamong balita, iba't king niyayaliwang lugar king kay katamong bansa. Amuyuta na ning Department of Agriculture ing publiko at ang kilikan at kananing brown rice. Iniing report ng Joshua Antonio. Amuyutan na ning Department of Agriculture ing publiko ang mga brown rice. Ing brown rice ang mayayawos mo namang unpolished rice, magagawa itikim paralan na pamangiling kimpale, anong no ka rin ing apan na muniti imbukod mong lalako. Agpangking Agriculture Department, mabandikin nutrisyon ing pamamangan brown rice, nung ikumparaya king maputing abyas ang maralastamong kakanan. Pangontra ito sa cardiovascular diseases, pangontra ito sa diabetes, lahat ng mga... Kasi ang brown rice, andun lahat yung mga vitamin B complex. Dininan namun namang kapamayat na ni Departamento ang maragula dake ni sustansya ing mawawala king well-milled rice at dapat sana pakinabangnan king pamamangan brown rice. Pag brown rice pa lang siya kasi unpolished rice siya, andun lahat ng vitamins, andun lahat ng minerals, andun yung potassium, andun yung calcium. So it's a very healthy rice ang brown rice. Bistamat mas makamanya in brown rice, mas baragol naman in pakinabang kaniti king kayapan na ning katawan. Bukod king paman namuyot king publiko at ang kilikan niya in brown rice, pagsumikapan naman ni Departamento at tukyan niya ing organic farming bang mika ating brown rice karing palengki. Amuyutan dala naman ding mga ragula pipanganan king reyon amilagelang brown rice karing karelang menu. Joshua Antonio, UNTV News and Rescue, Pampanga. Mintalaking opisina na ning Department of Education Division Office king Tarlac, ding talaturo at pengari kaya bela ring mapila na LGU ning Herona, mga duwan na milako king pwesto ing principal ning Herona North Central Elementary School. Ining report ng Brian Lacanlale.
May protesta laking harapan ning Department of Education Tarlac Division Office ding mapila na talaturo at pengari daring estudyante ning Erona North Central Elementary School. Burira deti apalakwan niya king pwesto ing kasalukuyan na po na talaturo ning eskwelo ay Mr. Noel Pangalangan. Pero ngayon lumalala po yung sitwasyon kaya ngayon pumunta na kami rito sa Division Office. Agpangkaring pengari at talaturo, may ayaliwang katiwalyan ing darapta ng Pangalangan king eskwela. Kataon po yung na-issue po na nagsasalita siya ng hindi maganda, mga green jokes, mga double-sided meaning. May mga time po talaga na kara 500 nga, pahiram kayo. Ay sir, wala akong pera. Yung ano mo dyan, pahiram mo muna. Ay sir, hindi pwede, pondo yun eh. Then meron hong time na malaki yung gusto niyang kuhanin. Pagagawa daw niya ng sasakyan niya. Eh sabi ko, sir, hindi pwede yan. Kung gusto mo, magpirmahan tayo. Agpangking metong karing talaturo, may katining katulad na kaso ing puna talaturo, king Penny Bata ng eskwela niti. May kaso na yan ang pinanggalingan niya sa Paniki North Central Elementary School. Ang involvement dyan is fund, MOOE. Unfortunately, yung ginagawa niya doon, naulit na naman. Yung fund na naman, government fund. May ngako niya maning pamuntukan na ning Division Office a resolban niya ing metong gaya na problema king lalong mabilis sa panahon. Kasi alam na po namin ang buong sitwasyon, kaya na nandito kayo ngayon. Mas naiintindihan po namin, kaya medyo aayusin at aaksyonan namin. Pero bigyan niyo po kami ng oras at pagkakataon. Brian Lacanlale, UNTV News and Rescue, Tarlac. Aline bayaran ng kasalukuyang administrasyon ng Taytay Rizal Government ing sisingilan da kanokarela ang maygit 10 milyong peso sa utang ning milabasang administrasyon uli na ning selidang sakit. Ining balita ng Jenica Cruz. Walang balak bayaran ng munisipyo ng Taytay Rizal ang mahigit sa 10 milyong pisong umano'y utang dahil sa pagbili ng 14 na sasakyan ng nakaraang administrasyon. Ayon kay Mayor Joric Gacula, nagulat na lamang sila nang malaman nilang sinisingil sila ng Mitsubishi Diamond Motors ng balanse pa na mahigit sa 10 milyong piso. Napag-alaman ni Mayor Gacula na bumili ng isang Pajero, isang Estrada, 2 Montero at 10 Adventure ang nakaraang administrasyon ng Taytay Rizal. Naalarma po kami nung nakita namin na ang munisipyo pala ay mayroon palang mga pag-aari na mga luxury vehicles sapagkat ilang araw lamang pagkatapos kong umupo ay dumating ang Diamond Motors dito. Nagulat kami na sinabi nila na meron kaming utang sa kanila na worth kulang-kulang 10 million. Ayon kay Mayor Gacula, batay sa record ng munisipyo, bayad na lahat ang mga nasabing sasakyan sa isang supplier. Kasi pag bumili ka ng sasakyan, dapat yan, bilhin mo sa dealer. Ang ginawa nila, bumili sila ng mga sasakyan pero binila nila sa isang supplier lang. Kaya meron pang utang ang munisipyo na sinisingil, ang Mitsubishi sa amin, more or less 10 million. Sabi ko, bakit kailangan kami magbayad dyan? Sa record namin, nabayaran naman ng munisipyo. Ang ipinagtataka ni Mayor Gacula kung bakit nabenta ang mga nasabing sasakyan at mayroon pang nawawala. Noong Biyernes, kusang isinauli ng mga nakabiling pribadong individual ang isang Pajero at 2 Montero na mapag-alaman na pagmamay-ari pala ng Taytay Rizal Government ang kanilang nabili. Sa 10 Adventure naman, 5 na ang kanilang na-recover. 3 dito ang nasa mga barangay at hindi pa sinosoli. Isa ang natagpo ang abandonado sa parking area ng munisipyo at isa pa ang nawawala. Nais ni Mayor Gacula na mapanagot ang may kinalaman sa umano'y maanumalyan transaksyon sa mga nasabing sasakyan. Noong September 5, naghain na ng reklamo sa Office of the Ombudsman ang Taytay Rizal Government sa ilang dating opisyal ng lokal na pamahalaan. Jenica Cruz, UNTV News and Rescue, Rizal. At yan ang kekatamong balita, iba't king miyaya liwang lugar king kekatamong bansa. Mibalik ya kayo Ken Lakay. Nakalasalamat, Frima Salonga Gloria. Susunod sa C-News,
Linya ng kuryente sa ilang bahagi ng Xiamen sa China bumagsak at ilang local highways ang isinara dahil sa pananalasa ng Typhoon Merante. At 119 na taong gulang na lola sa Negros Occidental binigyan ng 100,000 piso ng local government unit dahil sa pagiging super centenarian. At iba't ibang problema na idinulog ng ilan nating kababayan na bigyan ng katugunan ng programang Serbisyong Kasangbahay ng UNTV. Nagbabalik ang C-News. Sumigabo ang sigawan at palakpakan matapos na magwagi ng gold medal ang men's 4x100 meter relay team ng Brazil sa T11, T13 finals sa Paralympics na idinaraw sa bansa. Ang runner na nag-anchor sa men's 4x100 meter relay team ng Brazil ay si Jeronimo da Silva na ipinanganak at lumaki sa Pabela o Slum area, ilang kilometro lamang ang layo sa stadium. Ang iba pang miyembro ng relay team ay sina Gustavo Araujo, Daniel Silva at Felipe Gomez. Sa table tennis, nakabalik si Sandra Paubic ng Croatia mula sa tinamong grabing injury sa disgrasya sa sasakyan noong 2009 at kinuha ang gold medal sa Class 6 competition. Ang unang medalyang ginto sa equestrian ay nasikwat ni Anne-Catherine Lube ng Norway sakay ng kabayong si Donatello. Ito na ang ikatlong gold medal ni Lube sa Grade 3 Individual Championship. Ang kabayong si Donatello ay pag-aari ng babaeng pupil ni Lube na namatay sa car crash. Nagpahayag ng paghanga sa konsepto ng UNTV Cup ang dating player at coach ng PBA at ngayon ay bench tactician ng House of Representatives o HOR Solons, Pido Harencio. May report si Bernard Davis. Mailu. Durante stress. Yun. Sa pag-umpisa ng UNTV Cup Season 5, hindi lang dumami ang mga kalahok na team, kundi dumami rin ang mga kalahok na mga dating professional basketball players. Kaya naman mas nag-e-enjoy ang ating mga kasambahay na manood ng bawat game dahil hindi lang nila nakikita ang magandang samahan ng mga public servant mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa pamamagitan ng basketball sa layuning makatulong sa kapwa, kundi nakikita rin nila ang mga dating PBA players na hinangaan at sinubaybayan. Tulad nila PBA legend Kenneth Captain Marbel Duremdes at Marlo Skyscraper Aquino. Drop off Aquino, yes! Kaya naman ang isa sa pinakabagong sali sa liga na dating PBA player at coach na si Pido Harencio, laking pasasalamat na mabuo ang kakaibang konsepto ng basketball. Siyempre, ibang-iba doon sa ginagalawan ko, no? Pero number one is masaya, no? Masaya. Papasalamat ako sa UNTV, no? Lalo kay Ka Daniel Rason, kay Ka Eli Soriano na binuo tong UNTV, no? Na cup yung tournament. Masaya ako. Yung feeling masaya dito. Si Harencio ang head coach ngayon ng mas pinalakas na House of Representatives Solons. Kamakailan lamang ay tinalo ng Solons ang DOJ Justice Boosters sa score na 96-78 sa una nilang salang sa hardcourt ngayong season. Bagamat hindi gaya ng ibang team na madalas makapag-ensayo, kagalakan nila ang magbigay kasiyahan sa mga manunood. Basta kami, bibigay lang kami ng kasiyahan sa tao, no? Believe nga ako doon sa mga congressman led by Congressman Mikey. Talagang they take time na para yun nga maka-join, makalaro. No, ang hirap ng schedule nila Actually kami once a week lang nagpa-practice. Hindi kami na talagang organized na every other day o every day na nagpa-practice. Basta ito, bibigay kami ng kasiyahan sa tao. At the same time, yung mga congressman nagiging yung nawawala yung stress sa kanila.
by playing. Kasama sa team ni Harencio ang mga kapwa dating professional basketball players na sina Kiko Adriano, Ege Billones, Arnold Gamboa at Eric Rodriguez. Si Pido Harencio ay nasa ika-54 na pwesto sa PBA all-time most points scored leaders. Bernard Dadis para sa UNTV Cup Season 5. Samantala, alamin naman natin ang balita sa labas ng bansa mula kay William Theo. Good afternoon, William. What's the latest around the globe? Good afternoon, Wyla, and to all our kasangbahay. Here are the top stories from around the globe. Typhoon Meranti has made landfall in the coastal city of Xiamen in East China's Fujian province early Thursday, bringing strong winds and downpours. The typhoon, packing hurricane-force winds up to 180 kilometers per hour, slammed into Xiamen's coast after plowing past the island of Taiwan. Wind and rain knocked out power in some parts of the city and shut down all local highways. The storm is now moving northwest in the Chinese mainland with decreasing power. Meranti is the 14th storm to hit China this year. The World Anti-Doping Agency, or WADA, warns more leakage on the medical records of athletes. Bianca Quijano has the news. Confidential medical data on athletes in last month's Rio Olympics has been hacked and published by a Russian cyber espionage group. The World Anti-Doping Agency, or WADA, revealed on Tuesday, September 13th. This prompts the agency to issue warning of more such leaks to follow. WADA identifies the group as Tsar Team, or APT28, also known as Fancy Bear. The www.fancybear.net website says it has information of about a number of U.S. athletes, including tennis sisters Serena and Venus Williams, as well as multiple gold medal winning gymnast Simone Biles. According to a Russian government official, issues of possible Russian government or Secret Service participation in the hacking was unlikely. Russia's track and field team and other Russian competitors were banned from the Rio Games over a state-backed doping program. The International Olympic Committee, U.S. Anti-Doping Agency, also known as USADA, International Tennis Federation, and USA Gymnastics all issued strong statements on Tuesday condemning the publication of confidential WADA information. WADA says the group is believed to have gained access to its anti-doping administration and management system. Bianca Quijano, UNTV News and Rescue, Toronto, Canada. Meanwhile, the United States and Israel has agreed for a new historic military aid amounting to $38 billion. Sonny Cos filed this report. A historic $38 billion military aid deal was sealed between the United States and its closest ally in the Middle East, Israel, today, ensuring the defense funding from the United States for the next decade. The deal will represent the biggest pledge of U.S. military assistance made to any country, but also involves major concessions granted by Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, including Israel's agreement not to seek additional funds from Congress beyond what will be guaranteed annually in the new package, and to phase out a special arrangement that has allowed Israel to spend part of its U.S. aid on its own defense industry instead of on American-made weapons. Obama's aides wanted the new deal sealed before his presidency ends, seeing it as an important part of his legacy. Israeli chief negotiator Jacob Nigel said that the deal does not have any relations to the ongoing U.S. presidential elections, and it is a symbol of the enduring alliance between the United States and Israel. The signing of the MOU, the Memorandum of Understanding, has absolutely no connection whatsoever to the U.S. domestic and presidential elections. The agreement is a symbol of the enduring commitment of the people of the United States to the state of Israel, to our security. It's an historic commitment, and it is bipartisan. It is Democratic and Republican. It is administration and congressional, and reflects widespread popular support for Israel within the United States. Israel has long been a major recipient of United States aid, mostly in the form of military assistance, mainly for its security from its neighbors. Sonicos, UNTV News and Rescue, United States.
And the French government announces that it was raising its contribution for a plan to promote France as a tourist destination. June Garin reports. France's tourism sector represents about 8% of its gross domestic product and employs about 2 million people. But the series of Islamist attacks has impacted the country's tourism sector. Thus, Foreign Minister Jean-Marc Ayrault, who oversees the tourism portfolio, made the announcement of new funding to 10 million euros to mitigate the losses and save the industry. Il ne faut pas nier qu'une partie de la clientèle internationale a diminué, en particulier à Paris dans l'Île-de-France. Those working in the sector say they see every day that the number of tourists' flight and hotel bookings to Paris has declined sharply. At the iconic Eiffel Tower, visitors appeared scarce for the first time of year despite security gates and installed around the monument. Pues que muchas veces los medios de comunicación son más alarmantes, pero en realidad la ciudad es muy segura. Well, I think it could happen any place, but my feeling was off. It happened to me. I'd rather be home. Last month, local officials called for a rescue plan for the sector, saying the recent attacks had cost the French capital about 750 million euros in revenue. These forces around the capital to ensure the safety of tourists. June Garin, UNTV News and Rescue, Paris, France. And those are the stories making headlines around the globe. Back to you, Wyla. Thank you, William, for the latest around the globe. Iba't ibang problema ng ilan sa ating mga kasangbahay ang natugunan ng programang Serbisyong Kasangbahay kahapon. Narito ang report ni June Soriao. Dumulog sa programang Serbisyong Kasangbahay si Armando Nilayan, residente ng Bagong Bayan, Quezon City, dahil sa problema nito sa linya ng tubig. Nais nilang ipalipat ang kanilang linya, ngunit pinababayaran pa umano ang utang ng kahati nila sa linya ng tubig. Sabi ni Miss Camille, bayaran ko daw para i-transfer. Pagkabayad ko po, sabi niya kulang pa daw ng isa kasi yung isang linya may utang po. Pinababayaran niya sa akin at pinababayaran niya sa tao para matransfer po yung linya namin. Hindi naman po sa amin yun, hindi ko po nagamit yung linya na yun. Inilapit naman ng programa ang problemang ito ni Armando kay Manila Water Corporate Communications Head, Jeric Sevilla. Una po ay i-file po talaga natin, no? I-apply po natin ng tinatawag na transfer po ng location ng tapping point ng 3 metro po na kina sir, ano po, no? Tapos po ay magse-secure po sila ng excavation permit doon sa barangay or sa Quezon City Engineering or DPWH po, no, whichever is applicable. Pagkatapos po ay ipapa-estimate po natin kung magkano po yung magagastos doon sa transfer po nung 3 metro, no? Lumapit din si Ginang Rosalie Kayanga sa programa upang manawagan na tulungan siya sa pagpapagamot sa kanyang anak na may biliary atresia. Sabihan na po kami ng doktor na sa lalong madaling panahon po maoperahan na po siya or matransplant po. Para sa mga nagnanais makatulong sa operasyon ni Baby Angela, maaaring makipag-ugnayan kay Nanay Rosalie sa telepono bilang 0929-533-1263 o mag-deposit sa kanilang BPI account. Samantala, tulong naman para sa kanyang kapatid na may diabetes ang inilapit ni Joseph Romero ng Batasan Hills. Bali, may sakit po siya ng diabetes. Ngayon, bali mapuputulan siya ng paa. Kailangan po kasi namin ng dugo. Dalawang bag na dugo. Ano pong tinugunan naman agad ng dating Daan Blood Donor Society ang blood request ni Joseph. Jun Soriao para sa Serbisyong Kasangbahay. Pinagkalooban ng 100,000 piso o 100,000 pesos ng lokal na pamahalaan ng Negros ang isang lola na itinuturing na super centenarian. Alamin natin ang sekreto ng mahabang buhay ni Lola Francisca Susano. Sa ulat na ito ni Lalaine Moreno. Itinuturing na oldest living person sa ngayon si Lola Francisca Susano ng Barangay Uringao, Kabangkalan City, Negros Occidental dahil sa edad nitong 119 years old.
Nalagpasan ni Lola Francisca ang naitalang oldest living person ng Guinness World Record noong Mayo na kinilalang si Emma Martina Lugia Murano ng Vercelli, Italy na nagkakaedad ng 116 years old. Si Lola Francisca ay ipinanganak noong September 11, 1897 at pang-apat sa 7 magkakapatid. Nag-asawa sa edad na 14 na taong gulang at nagkaroon ng 14 na anak at mahigit 100 apo. Ang pagiging vegetarian daw o pagkain ng sariwang gulay ang isa sa mga sekreto ni Lola Francisca sa pagkakaroon ng mahabang buhay. Hindi na kaon. Gulay. Paniagap, paniapon, kaon. Gulay. Nagtaas sa akong pinabuhi. Kauban ako ay nagaito. Ako na lang. Bilin. Ay bibitin sa una. Asin lang, basta. Lami naman, laswa. Bauso bigyan sa uma. Pamanggas muli sa among kapatid. Marahil ang pagkahilig niya sa musika, tamang pagkain at regular physical activities ay nakatutulong upang hindi siya dapuan ng malubhang karamdaman, kaya narating niya ang kanyang kasalukuyang edad. Dalaine Moreno, UNTV News and Rescue, Negros Occidental. O Lakay, Baila, narinig mo, para umabot ka ng 119. Ano, tatagal Puro ba? gulay. Tatagal ba kayo? Problema. Kung puro gulay naman at saksawan mo Gulay daw. bagoong at saka patis, yun din. Hindi, ano kasi yung research, kasi nag-ano din ako niyan nasa internet. Yung pag puro gulay talaga, tatagal talaga ang buhay mo. Tapos yung hindi ka tumatanda ka. Puro gulay ka ba? Ngayon. Ngayon, puro gulay na. Kaya pwede ba i-request natin sa kantin? Bawasan ang karne. Puro gulay na lang. Tsaka ehersisyo. Yan, of course, exercise. The best and the West. At yan ang mga balitang aming tinutukan at tinaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. Kaya nga gulay. UNTVC News. May balita saan mang panig ng daigdig. Magandang tanghali.